Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes. Pecha 3 na? Pecha 3 na ba mga kababayan ng Nobyembre? Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan pag-usapan natin ito, patulan natin ito. Itong mga isang DDS na naman na taga Davao. Ang may sinasabi ng mga kung para sa akin pwede ito hindi paniwalaan, pwede paniwalaan. Kahit ano ang pananaw natin dito sa kanyang sinasabi na patungkol kay Basti Duterte at sa Malacanang, para sa akin lahat pabor ako. Pabor ako, wala akong pwedeng itulak o kabigin. Pag-usapan natin ito mga babayan. Pero siyempre dahil mga ilang minuto itong pag-uusapan natin, ita-translate ko po sa Tagalog. Itong sasabihin niya. Dahil sinasabi niya dito mga babayan, si Basti Duterte daw ay sisibakin ng Malacanang dyan sa pagka-mayor sa Davao. Para sa akin, kung totoo man yan, okay. Approve. Kung hindi rin totoo, sinungaling sila, di ba? Parang naglalaro po dyan sa lahat po ng kanya sasabihin dito ay mukhang papabor sa atin pag-uusapan. Okay, dahil umaga po ngayon, siyempre, may kape ako dito. Ito, may lamisa-lamisa na ako dito sa gilid. Kaya, kape muna tayo. Labi. Dito ka lang kasi pag meron na akong plaque, dito ko ilalagay. Yung plaque ni YouTube, di ba? Sa sandal ko dyan. Kita nyo na, di ba? Panis. Talo, mga DDS. Alright. Umpisa na po natin mga babayan. Nakikita nyo po ba ito? Ayan. Isa pong DDS na ito ang ating pag-uusapan. Bisaya po ito pero translate po natin sa Tagalog. Ang sinasabi niya dito, mayroon daw siyang nakuhang impormasyon talagang E1 resources na ang sinasabi raw mga babayan ng kanyang impormasyon ay ito raw si acting Mayor Basti Duterte ay papalitan na po ng isang kandidato na tumakbo rin dati pagkatapos lang po mga kababayan ng 1-year ban. Sino ba yung mga naging kalaban ni PRRD dyan sa Davao sa pagka-mayor? Ilan po ba sila naglaban-laban dyan? Si Bishop? Si PRRD? Si Nograles? Hindi ko matandaan kung 4 ba sila o 3. Parang 4 yata. Ang isa lang naman na pinakamalakas na naging kalaban ni PRRD dyan bilang mayor dito sa Davao. Wala pong iba kundi si Nograles. Pero dito sa kanyang sinasabi mga babayan, ay wala po siyang tinutukoy na pangalan. Pero ang sinasabi niya dito, ang plano raw ng Malacanang ay papalitan si Mayor Basti ng isang nakalaban ni PRRD sa pagka-mayor na malakas. Wala pong iba kundi si Nograles lang mga kababayan. Tama? Ngayon, kung si Nograles man at kung yan ang plano ng Malacanang na papalitan ito si Mayor Basti,
ay para sa akin, mas maganda. Kasi unang-una, ganito lang yan. Teka lang, minom ako ng kape, parang buo pa yata yung kape, Sabi, itong si PRRD nanalo bilang mayor ng Davao. Pero dahil nakakulong po siya, hindi niya magampanan ang kanyang pagiging mayor. Kasi nakakulong po siya sa dahig. Kaya nilagay bilang acting mayor si Baste. Samantala, itong si Baste Duterte ay nanalo rin bilang vice mayor. So, dalawa ang kanyang trabaho. Vice mayor na, mayor pa. Diba? Tapos, sa kabila ng kanyang dalawang trabaho, parang hindi naman niya nagagampanan ang kanyang trabaho sa lungsod ng Davao. Kaya kung ako po ang tatanungin, okay po sa akin na palitan si Mayor Baste Duterte dahil Vice Mayor naman siya. Kung totoo ang sinasabi dito ng isang DDS patungkol sa Malacanang. Diba? Gusto nyo, pakinggan natin para i-translate ko po sa inyo ng Tagalog. Nga ang Malacanang karon na ay ginaluto diri sa Davao City. Ang akong impormasyon nga nakuha nga paningkamutan sa Malacanang nga ideklara nga illegal ang pagpundo o paglingkod ni Vice Mayor Baste Duterte isip acting mayor. O sa Tagalog pa mga babayan, gagawin daw ang lahat ng Malacanang na palitan si acting Mayor Baste Duterte kasi raw po illegal ang kanyang pagiging acting mayor. Yan ang sinasabi niya kung sa Tagalog. May nakuha raw siya impormasyon. Okay. Para sa akin, kung totoo yan, mas maganda. Mas maganda. Tama lang po na illegal talaga. Kasi may vice mayor ka na eh. Tapos, mayor ka pa? Ano ka? Gahaman? Diba? Hindi naman po pwede yun. Mayor ka na, vice mayor ka pa. Kaya nararapat lang na iba dapat ang mayor at iba rin ang vice mayor para magampanan mo ang trabaho mo. Tuloy. Nga according to them, dili mamahimo nga wala gyoy tinuod nga mayor sa Davao kay daghan ang mga function nga dili mabuhat sa usa lamang ka acting mayor. Imanin ninyo ni ha? Dahil marami raw ng mga function na gagawin kaya hindi raw kaya ng isang acting mayor lang. Correct. Kung totoo yung according to them. Sabi po ba nga? According to them. Tuloy. Mao na yung lang himuon ni argumento sa Malacanang, bantayan na to ni. Karon, ang ilang ayon daw nagagawin sa Malacanang kaya bantayan daw nila. Kahit anong bantay nyo, sir? Ano ba ang palag nyo? Once na magkaroon dyan ng sariling mayor na hindi Duterte, lahat kayo dyan, wala nang pangamba, wala nang takot, maaari na magpagsalita. Parang ano nga kung totoosin nga, parang marsyalo dyan sa Davao kasi pag tinatanong mo mga kababayan sa mga survey, hindi sila nagsasalita kontra sa mga Duterte. Wala silang kalayaan. So, ibig sabihin,
talagang marsyalo dyan sa Davao kasi wala silang karapatan mamili. Subukan nyo mag-survey sa Davao. Ang isasagot nila, no comment. Kahit ayaw nila sa mga Duterte, no comment lang. Kasi pag sinabi nila na ayaw ko sa Duterte, yari ka na. Diba? So, dyan yung marsyalo. Tinguha sa Malacanang karon, which is nagamiting na sila, is ang Malacanang mismo, ang presidente, mag-appoint og mayor sa Davao. Ngawa na to, butuhi. Na hindi ra binoto. Sila mo'y magbuot. Mag-appoint daw ang Malacanang sa Davao na hindi nila binoto. Sila raw ang mga mahala, yung Malacanang. Kasasabi mo lang kanina na ang ipapalit kay Mayor Basti Duterte ay yung naging katunggali ni PRRD noong election 2025. Ibig sabihin, hindi po pwede na hindi yung binoto ng tao. Binoto ng tao yan, kung sino man yan, Nograles man yan, Bishop man yan, o kung yung isa man yan. Lahat po sila dyan ibinoto, mga babayan. Katulad ni PRRD. Si Basti ang hindi binoto, si acting mayor Basti ang hindi binoto bilang mayor kasi dapat ang illegal. Kasi binoto lang itong si Basti bilang vice mayor, hindi mayor. So sa madaling salita, wala siyang karapatan itong si Basti Duterte na maglingkod bilang acting mayor kasi siya naman ay binoto bilang vice mayor lang. Tama? Yan yung illegal. Pero kung sino man yung ipapalit kay Basti bilang mayor dyan, yan yung legal. Huwag mo baliktarin kasi ang sitwasyon. Huwag yung baliktarin ang sitwasyon. Style nyo talaga DDS. Kinsay mo lingkod nga mayor sa Davao o si Vice Mayor Basti Duterte will remain as Vice Mayor. Kay di na ba pareha daw sa presidente nga og wala ang presidente, ang vice president ang mupuli. Dili man ingon ana ang setup sa local government. According to them, according to the source, nga gipaabot nganong karon lang, nganong wa ni nila buhata niadtong unang bulan pa lamang, ikaduhang bulan pa lamang, naibaw-an na to nga naa sila'y gipaabot nga tao nga ilang iluklok diha sa City Hall. Og kinahanglan og 1 year, maghulat sa og 1 year kay kining taong ilang ibutang sa City Hall ni dagan niadtong last election diri sa Davao. So kung ang sinasabi mo dito, kung itong ilalagay ipapalit kay Mayor Basti Duterte ay yung tumakbo nung nakaraang eleksyon, nakalaban din ni PRRD. So maliwanag po mga babayan na binoto po siya ng taga Davao. Tama? Hindi, ibig sabihin na hindi binoto, katulad na sinasabi mo. Kaya, yan yung legal. Yan yung legal. Ito si Mayor Basti Duterte, siya ang illegal na nakaluklok dyan bilang acting mayor. Kasi nga, ang tinakbuhan niya, vice mayor. Nako po, kung ako magiging abogado nyo, ng gobyerno, talon-talon na agad kayo. Ipipilit ko sa kataas-taasang hukom na illegal ang paglalagay dyan kay acting mayor Basti Duterte. Kasi siya naman ang totoong hindi binuto bilang mayor. Dahil ang tinakbuhan niya bilang vice mayor. Alright? Kaya para sa akin, kung sino ilaluklok niya ng Malacanang dyan, ng DILG dyan, sino ba yun? Si Nograles man yan, Bishop man yan, at saka yung isa pa, hindi ako nagkakamali, 4 yata sila, kasama si PRRD. Yan yung illegal na mailuluklok bilang mayor. Kasi nga, ang tinakbuhan nila, mayor.
Hindi naman kaya gampanan ni PRRD dahil nakakulong na siya eh. So dapat ang mananalo dyan, wala pong iba, kundi yung sumunod. Katulad, bigyan kita ng example. Katulad sa nangyari sa Manila na nailagay po bilang congressman si Abante. Yun. Kung kaya gawin ng Maynila bilang congressman ng Comelec, bakit hindi kaya gawin dito sa lungsod ng Davao? Samantala, dalawa naman ang hindi naman tatanggalin si Baste Duterte sa City Hall dahil siya naman ay Vice Mayor pa rin. Ibigay ang pagiging Vice Mayor ni Baste, tapos iloklok yung sumunod kay PRRD na nanalo kasi siya rin naman ang ibinuto ng taong bayan sa Davao City. Diba? Si Mayor Baste, hindi. Vice Mayor lang siya. Nga ni last election sa Davao, kinsa ka ni ilang ibutang nga mayor sa Davao nga ituboy sa Malacañang nga maunay mag-lead sa Davao. Musugot ba mo ana mga taga Davao nga ang mahimong mayor sa syudad dili nato giboto? Ang ilang rason kay di na daw wa na day kapasidad si PRRD nga Correct. mulingkod isip mayor kay tuwa naman siya sa dahig. Correct. Og dili daw pwede ang vice mayor nga maghimong acting mayor hangtod sa 2028. Correct. Kaya kinahanglan yun daw, according sa Malacañang, nga naay ilang ibutang nga mayor sa Davao. Tama. Nga wa na to butuhi. Binoto. Kinsa ka ni? Binoto. Hinanta mo, gipaabot nila ang Binoto. Kasi galing na mismo sa bibig mo eh. Na ang ipapalit kay acting mayor ay yung kalaban ni PRRD nung eleksyon. So, ibig sabihin, binoto. Hindi nyo nga alam binoto kasi ang binoto nyo si PRRD. Pero yung ibang mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Davao ay binoto nila yung kalaban ni yung kalaban mismo ni PRRD. Oh. Diba? eleksyon nga gusto nilang iluklok karon isip mayor sa Davao. Bantayan tani mga taga Davao. I'm breaking to you this news for us to be vigilant because walay dili kayang himuon ang Malacañang. You know them. According to them, they can bend the law. Mauna ni ang buot nilang ipasabot. They will bend the law. Whatever law is it, they are the law. Og dako kayo ang chance nga himuon yun ni nila. Moabot yun ang time, og dili ta vigilant, og di ta mulihok ani, og di na to nipugngan, nga naay mulingkod nga mayor sa Davao, nga wa na to. Chocolate, chocolate chip goodness. Chocolate, chocolate chip. Yan po mga babayan, no? Ang sinasabi ng isa sa mga DDS, according to them daw, according daw dun sa kanyang impormasyon, na plano daw ng Malacañang na palitan si acting Mayor Baste Duterte ng isang katunggalin ni PRRD nung eleksyon 2025. Para sa akin, ulitin ko yung aking opinion, no? Para po sa akin, kung totoo man yung balita mo na yan, ay okay yan. Bakit? Si acting Mayor Baste Duterte ay bilang Vice Mayor nanalo. Ang hirap naman nun kung Vice Mayor ka pa, Mayor ka pa. Diba? Para sa akin, ibigay ang pagiging Vice Mayor kasi binoto naman talaga si Baste bilang Vice Mayor. Diba? At ang pagiging Mayor, dahil hindi naman kaya gampanan ni PRRD dahil nakakulong naman siya sa dahig, wala pong iba mga kababayan kundi ibigay doon sa nakalaban ni PRRD noong 2025 eleksyon. Diba? Kasi kung mangyayari po yan, parang wala ang paglabag po yan. Bakit? Kasi wala naman pinagkaiba yan sa nangyari kay Congressman Bini Abante ng Maynila
na pinalitan po niya yung isang, oy, oy, correct me if I'm wrong, na hindi raw ito'y Pilipino. Kaya ang inilagay ng Comelec, wala pong iba kundi itong si Congressman Bini Abante. At hanggang ngayon po, kasalukuyan po siya mga babayan, ay nakaupo na po siya mga babayan. Alright? Walang pinakaiba yan. Kung itong nilalagay pwede si Nograles, para sa akin okay yan. Walang paglabag yan. Kasi once na maging mayor na po si Nograles at hindi na po si Baste, kahit ano pa po ang kilos protesta nyo dyan, wala na kayong magagawa. Wala na. National na po ang nag-uutos, taas na po. Wala pong iba kundi susunod lang po kayo dyan sa lungsod ng Davao. Alright, yan po mga babae ng ating mainit na video reaction. Kung kailan mangyayari, abangan natin yan. Sa mga kababayan po natin dyan na bago lang po sa ating channel, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at i-click ang notification bell at paki-share na rin at like ng ating video. Thank you so much po. Good morning.